Mga tugang nasa ika-18 Domingo po kita ngunyan kan ordinaryong panahon. Diyos maray na aldaw po. Asin salamat kan pakisumaro sa sako sa paghurup-hurup niya to kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Tawang ko lang po ning atensyon an inot na an ebanghelyo ninulita may magayunon po na mensayan sa tong kagurangnan manungod sa kung ano talaga ang pigpapahalagahan niya to sa buhay. Pero tugot itabi nindo ako na basahon ining sarong istorya na naging paborito kong balik-balikan sa kada maingkwentro ko ining ebanghelyo, ining Domingong ini po, ika-18 Domingo kan ordinaryong panahon sa Sirkulo C. Ano po ang istorya? In 1923, a big business meeting was held in the Edgewater Beach Hotel in Chicago, USA. Among those attending were 9 of the world's most successful money makers. The president of the largest independent steel company, the president of the largest utility company, the president of the largest gas company, the greatest wheat speculator, the president of the New York Stock Exchange, a member of the president's cabinet, the greatest investor on Wall Street, the head of the world's greatest monopoly, and the president of the Bank for International Settlements. What happened since then to these wealthy men? The first, Charles Schwab, died bankrupt. The second, Samuel Insull, left the country and died penniless. The third, Howard Hobson, went insane. The fourth, Arthur Cotton, died abroad, loaded with debts. The fifth, Richard Whitney, served a long sentence in Sing Sing prison. The sixth, Albert Fall, was released from prison so he could die at home. The seventh, Jesse Livermore. The eighth, Ivor Kruger. And the ninth, Leon Fraser, all committed suicide. Mga tugang, pirmi ko ining binabalik-balikan ining istoryang inin, maski nga ini nangyari kay tupang panahon, pero ito ini-reflection precisamente kaning mensahe kan ebanghelyo ngunyan ta. Nadangog ta, may sarong lalaki na nagrani kay Jesus. Sabi, kagurang nantabangi man ako na ini yung sa kong tugang, hirasan man ako kan kahirasan niya mo sa mana. Na sarong ordinaryong sitwasyon na na-experience kinindakol sa sato. Pag-abot na sa mana, magturugang, nag-iiriwal, nagkakabaranga, dahil na nagtitirinuhan, mas hararumpaan sa indang dagit sa kada saro kaysa sa tunay na mga inimigo ninda. Sitwasyon ning material na kapritso, inimong bagay na nagtataunin kaugmahan sa satuyang puso kung minsan nagiging dahilan na ini kita maging makasadiri, maging ambisyoso, asin niyan malingawan ang karahayan ni mahal na Diyos sa atong buhay. Balikan ta lang po itong nakaaging Domingo ang mensahe nin sa atong kagurangnan na sa pagtukdo niya sa sato kanama niya mo, tinataraman kita na sa pagsambitan na kita na ang Diyos sarong Ama, asin Ama niya to, inot, Ama siyang mahirakon, mamumuton, asin din nang kita pababayaan. Maghagad ka mo, asin ka mo tatawan. Maghanap ka mo, asin indong makukua. Magtuktok ka mo, asin ka mo bubuksan. Iyan ang satong Ama. Asin siring man, ninhuli ta Ama ta siya, magturugang kita sa ngaran niya. Ninhuli ta, bako lang ako ang aki niya, bako lang ako nag-aapod sa iya na Ama, kundi ang gabos man na tawo, por lo menos itong nagmimidbid sa iya, bilang Diyos asin Ama, magturugang kami, tugang kusinda, huli sa sarong Ama, na namumuot sa samo. Ngunyan, kung ining apisar ka ini, na arog ka ini ang katotohan, nalilingawan niya to, ining satuyang responsibilidad. Huli kan sa tuyang mga kamautan na basuguntan sa tong sadiri,
mapasiguro kita kan maabot na panahon. Kaya tinawan ni Jesus itong lalaking ito na naghahagad na tabangan siya sa kahirasan nin sarong parabola na dangog niya to asin magayon na ng pagirumdum. Sarong lalaki na nag-ani nin marayrahay sa iyang uma. Kang kadakol niya itong sa iyang nahiling na ani, asin siguro, dahil na nagkakasya duman sa dati niyang, anong aring kini, ning kamalig, o kung sa inya man pigsasaray, ining ang mga bago niyang inaning paroy, sabi niya, mapagibo ako ning mas dakulang ko yan, lagang kini bodega, ninhuli ta kadakol ng maray, papadakulaon ko maray, asin, sasabihin ko sa sakong sadiri ko, paisi-isi ka sana. Uyan, marayrayan sa imong kamugtakan, kadakol na maray, ang mga panahon na kita maginhawa, dahi ka problema sa halawik na panahon, inigabos, sa imo ini, asin, sige, mag-ugma ka, ninhulita, siguradoan sa imong buhay dahil kini. Malay ito sabi nin kagurang na ni Jesus, ano ang nangyari? Sinabihan itong tawong ito kan kagurangnan, paghuna mo, nakakasiguro kang maray, na yun ang garantiya kan sa imong halawig na buhay, ngunya na banggi mismo, kukuanon kuan sa imong kalag, asin ka magagadan. Ngunyan, sisayan makamit kayan, sisayan mamanak yan gabus mong tinipon. Mga tugang, may tulong problema kung ihilingon niya ito duman sa parabola nin sa tong kagurangnan. Problema digdi sa lalaki na nag-ani nin dakul, asin nagpagibo ning mas dakul na sabiyon tang bodega na pagsasarayan kan sa iyang mga inani. Inot sa gabos, ang nahiling niya na tulos itong garantiya kan halawig na buhay. Garubagang huli ka itong marayrahi na ani, garantisado na halawig ang sa iyang buhay. Ikadua, dahil ka itong magayo na ani, pinaghuna niya na ini, ekspresyon na ang sa iyang buhay, maugma, magaya-gaya, asin na maray nakamugtakan. Garubagang yun na ini ang pinaka-importante sa gabos, na dahil mayaman itong sa iyang inani, dakulon, kumbaga, prueba ini na marayrahayan sa iyang buhay. Asin ikatulo, nahiling niya lang itong gabos na biyayang ito na para sa iyang sadiri. Pagibo ako ning dakulang mga bodega, asin sasabihin ko sa sadiri ko, mag-ugma ka, tauya gabos na biyaya sa imo ini. Dahil lamang siya nakaisip na, an kabang kay nihiras ko sa mga nagtitios, o por lo menos, ang sarong porsyento kay ni, itatabang ko sa mga dukha, dahil, para sa iya lang. Kaya nga ni nagpagibo siya nin dakulang bodega, lalagan kay ni gabos, tangani na magpakasasa siya. Kung kay puwan niya, maduman siya kung ano man na ang mga rasonin sa iyang gagastusan, igwa siya ning madudumanan. Pero, daing pakilamot ang iba. Yun yung mga tugang ang sinasabi din sa itong kagurang na maglikay kita kung arog kay ning tulong isyong ini mga paghiling na sa totoo lang padagos na sa tuyang namamatayan kung susuy-suyon ta pag-atid-atidon niya to sa tong sadiri, ang sa tong mga eksperyensya, ano ang mahalaga sa sato? Mahagad kita nin kagurang pagpamibi sa kagurangnan, tangani na ako maging presidente ng arog kini kan kumpaniyang ini na masiguro ko itong sa panahon na may igwa na ako ning security, igwa ako ning death benefits, asin kung ano pa dyan sa maabot na panahon. Pighiling tatulos itong halawig na buhay. Hindi man siguro ning problema kung kita magmauot na igwa kita ning maray na salud, asin maglawigan sa tong buhay, pero para sa ano? Para sa ano ining halawig na buhay na ini? Kadakol sa sato, yun yan. Partikular, nagtutumar nin mga bulong, itong so eternal youth da ang pigahagad, papakuyang kita, kung ano-anong mga paritoke, tangani lang magkorte kitang hoben. Para sa ano? Sasabihin kagurang na oy, magayon-gayon kapag abot na duman sa langit, 40 yun ang sa imong pandok, na kuya, naataman mong marian sa imong lawas.
iyo kaya yan an ihahapotonin kagurangnan sa sato. Ikadua, ito nga ni na anyaman ang satong pagpagal. Siguradong garantiya ini na marayrahay ang satong buhay, na kita matano sa sinmarhay. Ining sa tuyang pagpagalang dahil kita nag-asinso asin dakulan sweldo, ninuli ta dakul kitang kotse asin darakulan sa tong mga harong, dakulan mga proyekto na sa tong ginigibo, asin mas dakul an asinso kan sa tong negosyo. Iyo kaya ini ang garantiya na kita matanos na tao. Sinurog sa gabos, iyo nga ito sabi kan parabola, magpakasasa ka, magugma ka, tauyan o, sa imo ni gabos. Sa satuya gabos, anong pagpigpapagalanta para sa isay, para kiisay, para sa in? Kung ini para sa sato lang, siguro magayon na mapaghurup-hurup ta. Kung totoo man, agad na iyo ini ang pinakamahalaga sa satong buhay. Hagadon ta sa mahal na Diyos mga tugang na sa Domingong ini, mapaghurup-hurup totoo niya to. Ining simana na maabot, mahiling niya to ang sa tong mga pinagtatawan ng importansya sa buhay. Negosyo, kwarta, seguridad na maabot na panahon. Mga ray po ini, dahil man nesesaryamente maraot ang mga bagay na ini. Importante na igwa kita ng pinagkukuanan ng kwarta, igwa kita nin garantiya na sa maabot ng panahon na igwa kita nin katikapuan, ma-hospital man kita, gurang na kita, kaya po kita niya to nin mga kung ano-anong maintenance, igwa kita nin mapagkukuanan. Tama po yan. Pero yaon sa itong mas importanteng mga bagay, manungod sa ano ang pakikipagrelasyon ko sa sakong kapwa, sa liwanag kaining paghinguwa ko na ako mapakaray. Igwa kay ako ning pagmangno, na igwa ning mga tugang ko sa palibot ko na nagtitios na dahil sukat kasi dahil naging mapalad sa inang buhay. Nagmamangno lamang kay ako kan sa inang pangangaipo na maski puro paano sinda sa kong matabangan. Urog na, ninhuli ta ako, igwa ning kakayahan na magtabang. Asin siyempre, urog sa gabos, pag-abot kan panahon, pag nagtapos na sa kong buhay, pag-atubang ko sa kagurangnan, ano kayaan sasabihon nin kagurangnan? Ay marayrahay ta 5 kotseng na tipon mo. Ay marayrahay ta dakulon kang mga kondominium. Marayrahay ta dakulon kang natipon na kwarta sa bangko. Sabihin nin kagurangnan, pag naganan ka sa inyan maduman, si isa in mamana kay ning gabos na ini mga sa imong sinaray. Sinabi po ini duman sa parabola. Asin, magayon na mapaghurup-hurup ta, ano man nagana sa kong pinagaandaman? Itong sa aga lang, itong sa maabot na pakalihis ki 25 taon sa sakong pagretiro, o itong pakalihis na ako maghali sa kinaban na ini, ano ang preparasyon ko sa bagay na ini? Kita po ang masimbag kay ini. Ang kahaputan na urog ka importante. Bendisyonan po kita nin mahal na Diyos, asin maray na aldaw sa sendo gabos.